Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So welcome din po natin yung ating mga ka-Bonfire Night na nanonood sa ibang bansa. So sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sama-sama nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating bonfire things to remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure po natin na habang nanonood po tayo dito sa ating live, tayo po ay nagko-comment, nag-engage, and talagang tinag na po natin yung ating mga disciples, mga leaders natin, and especially yung ating mga invites. Amen. And sa pagpapatuloy po ng ating gawain and to prepare our hearts and our minds, so nanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon ngayong gabi. No longer I who live, but Christ in me. He is the hope of glory. Oh, what a privilege to worship Him, to be for Jesus only.
praise and glory to God sa papuring awit na ating inawit para sa ating Panginoon. So thank you rin po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagsamba sa ating Panginoon. And ngayon po, dadako na tayo sa pinaka-puso ng ating gawain, which is the Word of God. So I encourage yung bawat isa, wag po tayo papadistract. So iwas po muna tayo sa pag-browse sa other apps, diba? So focus muna tayo dito sa ilang minuto na to. Huwag nating hayaan na may ma-miss out tayo kasi talagang napakahalaga nung mapapakinggan nating mensahe ngayong gabi. And I encourage din na wag lang rin tayong nakasubaybay kundi nag-e-engage din po tayo, no? At i-share po natin ito sa ating mga timelines para marami yung mapagpala ng salita ng Diyos. So for our speaker for tonight, so she's one of the primer 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, life class teacher, part of music and media team, and one of the bonfire admins. Let's welcome Tracy Lewis Sim. Good evening mga ka-bonfire. So again, thank you po sa gabing ito, no, na pinagkalob sa akin nila Pastor Rami, Ate Del, and yung mga kapwa ko ka-bonfire admin sa opportunity na magamit muli para i-share sa inyo yung ako din mismo ay may natutunan sa salita ng Panginoon po natin. So bago po tayo magsimula, so tayo po ay yumuko at i-feel natin yung presence ng Lord at manalangin po tayo. So let's pray. We praise you, Father God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you for giving us the opportunity, Panginoon, to be gathered in your name, in your presence, Lord God. Kahit na nasa iba't ibang lugar po kami, alam po namin na kayo po ay kasama namin, Panginoon. And we pray, Lord, that you guide us, you grant us the wisdom, the knowledge, the understanding, and that your Holy Spirit, Lord God, take over sa gabing ito, Panginoon. And kayo rin po, Panginoon, ang manguna sa akin. Let your Spirit speak, Panginoon, sa bawat isa. Kung ano po yung nais mo pong ipahatid ko, Panginoon. And gamitin nyo lamang po ako bilang inyong instrumento sa gabing ito. We give you all the glory and praises, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So, again, good evening sa mga ka-bonfire night natin dyan. So, sino po dito sa inyo? So, may question muna ako. Sino po sa inyo ang masasabi niya isa ka sa mga harvest? O ikaw yung isa ka sa mga na-harvest? Meaning, may mga taong nag-win sa'yo. O sino dito taas nga ng kamay? Or kung kayo pa ay nasa inyong mga lugar, taas kayo ng kamay. Kung ikaw ay isa sa mga na-win, na-harvest, or may mga taong hindi nagsawa para i-follow up ka, ipag-pray ka, i-invite ka, kulitin ka, no? Kung dati, isa ka sa mga tinatagtag, di ba, sa mga simbahay, sa mga, like ganito, sa bonfire. So, sino po dito sa atin? So, lahat po tayo, no, naging part din, no, ng pag-invite, may nag-share sa atin, may nag-win sa atin. So ngayon naman, next question ko, sino naman dito yung, dahil kayo yung isa dating nakaranas na ma-win or ma-part ng isang harvest, diba? So, sino naman dito yung willing maging parte para siya naman ang mag-abot, diba? Siya naman yung willing mag-share, siya naman yung willing mag-abot sa mga tao, mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Lord. So kung ikaw naman yon, kung gusto mong maging part ng worker or maging worker ka para to win or to reap the harvest, ngayon may challenge ako sa'yo. Magtag ka ng at least 3 na kaibigan, kapamilya, or colleagues na kakilala mo at i-invite mo dito sa ating bonfire night. Sige nga, patingin. Ayan, praise God. So, marami kayong ini-invite. So, patuloy lang po kayo mag-invite. Pwede pong more than. Sabi ko, at least 3. So, pwede pong more than. So, let's invite more people. Let us be useful for the kingdom of God to win the harvest. Ayan. So, ngayon,
Dahil in-apply mo yan, at the same time, dahil gusto mo at willing ka pa na magpagamit, or yung mga na-invite po dito, welcome. Kasi pinindot mo yung, may nagtag sa'yo, pinindot mo sa welcome ka po sa ating bonfire night. So gusto ko pong i-share sa inyo, ito pong verse po natin. Kasi yung ginawa nyo, pag pinagpatuloy nyo yan, so praise God po, no? So kaya buksan po natin yung ating mga Bibles, kung may mga Bibles po kayo. Buksan po natin ito sa Galatians 6:9-10, and then magja-jump po tayo sa Luke 10 verse 2. Ayan. So sa Galatians 6:9-10, sabi po dito, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers." And then Luke 10 verse 2, sabi dito, "He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Ayan. So, I hope na sa gabing ito, magkaroon tayo ng passion or mas ma-ignite yung fire natin, no? To win those people para at maging part sa harvest, 'di ba? Maging part tayo as worker sa harvest field. Kasi tandaan natin, sabi nga po sa Luke 10, 'di ba? The harvest is plentiful. And kailangan ka, sabi mo sa sarili mo, kailangan ako sa harvest. Or i-comment mo diyan, sabi mo, kailangan ako sa harvest. Ayan, praise God. So, ngayon, ang topic po natin is reaping the harvest. So, ginawa ko siyang continuous yung verb niya, reaping, kasi kailangan andun talaga na every day of our lives, di ba? Nagiging parte tayo sa pag-harvest, di ba? Tayo yung maging belong sa ng mga tao na lost, di ba? Tayo yung mag-win sa kanila. Kasi syempre, sabi nga, di ba, ng Lord, di ba? The harvest is plentiful. Marami pa ang mga kasama natin na lost pa, di ba? At tayo, bilang mga disciple or mga na-win, let us not allow ourselves na mag-stop. Let us not allow ourselves na hindi tayo yung maging part sa kingdom ng Lord na nag-harvest, di ba? So, kaya ngayon, dito, paano? So, how? How can we be part or how can we able to fulfill in reaping the harvest? So, number 1, ay nakita ko dito, so, based din sa ating verse, is number 1, do not become weary. Ayan. So, yung mga nandito na, alam ko, may mga moment na sa journey natin, di ba? Sa journey natin, nakakaranas tayo ng napapagod ka, o kaya naman parang nanghihina ka, di ba? Pero tandaan mo, sabi ng Lord sa atin, let us not become weary, di ba? Of doing good. Now, let me ask you, no? Na tinuturing mo ba ng pag-win soul, di ba? Pagtatag mo dyan sa mga kaibigan mo, or pag-accept mo sa invitation, is that doing good? Yes. So yan po ay paggawa ng mabuti. Kaya sabi nga, 'di ba, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti, 'di ba? So sabi nga, kung ilan dito sa atin nakakaranas ng pagod physically, yung iba nakakasakit na kasi sobrang nung physical nila, pagod na. Pero tandaan natin, there is good news. Hindi ka mananatiling pagod. Kasi bakit? Nasa iyo ang Lord, no? The Lord will give you the strength that you need. He will always renew our strength. Kaya nga sabi nga, 'di ba, sa Tagalog, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So, 'di ba, ang ganda? At sinabi rin ng Lord yan sa promises niya sa Nehemiah, 'di ba? Sabi niya rin doon, the joy of the Lord is our strength. So, kung gusto mong ma-renew or magkaroon ka ng kalakasan ulit, Lord, napapagod ako, Lord, nanghihina ako. If you want to be strengthened, 'di ba? Kailangan simple lang, pangitiin mo si Lord.
'Di ba? Pangitiin mo si Lord, marirenew na ang lahat ng pagod mo. 'Di ba parang sa pag may gusto kang tao, 'di ba pag napangiti mo siya, nakita mo lang yung ngiti niya, nawawala na yung pagod mo, 'di ba? So what more pa talaga si Lord ang napangiti mo. Ay nako, baka parang more than energy booster 'yan, yung mararamdaman mo kasi si Lord na ang napangiti mo. And isa sa nagpapangiti na sa ating Panginoon, alam niyo po ba kung ano? So may secret, paano mapangiti ang Lord natin, di ba? Paano? Sa pamamagitan ng kaluluwa. Ayan. So yun lang talaga, no? Gusto ng Lord. Kaya nga, di ba, sinabi niya rin sa di ba, sa there is verse na laksang-laksang anghel ang nagdiriwang. So sa celebration, saan ka nakakita ng celebration na malungkot? Di ba, pag celebration, there is happiness, di ba? There is joy. There is rejoicing in the heaven, kasama ng mga anghel. Kasi bakit? Isa lang, imagine, laksang-laksang anghel ang nagdiriwang dahil sa isang kaluluwang lumapit sa ating Panginoon, 'di ba? Nagrepent. So, imagine mo, 'di ba? So, ibig sabihin, napapangiti ang Lord, 'di ba? Natutuwa ang Panginoon kapag ginagawa natin ang pag-win soul. Kung ikaw ay part ka ng harvest, 'di ba? To win more people, 'di ba? To reap the harvest. So, ibig sabihin, doon pa lang, 'di ba? Nare-renew nyo na yung strength nyo. Kaya nga, 'di ba, ako personally sa journey natin dito, ako nakita ko sa mga nag-win soul, sa mga nag-aalaga ng mga kaluluwa ng mga disciples, no. Never ako nakakita na sobra silang pagod na pagod, 'di ba? So, minsan nga yung mga taong nasa paligid nila, sila na lang yung napapagod para sa kanila, 'di ba? Minsan pag kinukwento ko sa yung testimony ko dito sa church, sa aking workplace, minsan sinasabi nila sa akin, ang dami mo namang ginagawa. Hindi ka ba napapagod? Kasi syempre, Monday to Friday, papasok ka sa school, sobrang bombarded yung katawan mo kasi nga, syempre, nagtuturo ka sa mga bata. So, hindi lang intellectual yung napapagod. Syempre, yung stress. Kasi syempre sa science, diba? Science teacher po kasi ako, nag-aaral ka ng mga topics doon. So, kailangan kasi bago ako magturo, inaaral ko talaga siya, parang nag-aaral pa rin talaga ako. So, hindi lang intellectual, emotional. Kasi syempre, you're empathizing to your students, di ba? Lalo na po, may mga cases kami na, di ba, may mga, kahit bata pa lang, andyan na yung may mga ma-encounter ka na meron silang mga special needs, may mga parents na neglected sila. So, you empathize with them, di ba? So, imagine mo yung pagod emotionally, 'di ba, na i-accept mo 'yon as an advisor, 'di ba? So yung physical mo, syempre, kailangan parang Jollibee na ikaw kasi nga kailangan ma-acquat mo yung attention ng mga student mo para hindi sila mabore. So andun talaga yung buong-buo talaga ng ng katawan mo, emotion mo, physical, yung intellectual mo. So lahat siya talaga gamit na gamit. Pero praise God, kasi andun talaga yung, pag Sabado at Linggo, kay Lord talaga. Yung parang kahit napagod ako personally sa Monday to Friday, naririnig yung strength ko na parang nawawala yung lahat ng pagod ko for that week kasi nagagamit ko yung buhay ko sa Lord. So, ako personally, proven and tested po yan na whenever you give yourself to God, misa pa nga, andito ako sa church simula umaga hanggang gabing-gabi, diba? Kasi nga, nagagamit ka. Nakita ko doon na kung sino pa, hindi lang sa akin, pati sa mga kasama ko na nagagamit din sa Lord, na kung sino pa yung mga palaging nagagamit sa Lord, sila pa yung hindi madalas nagkakasakit, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi ako nagkakasakit kasi nagkakasakit din naman ako, pero madalang, 'di ba? Hindi siya yung all the time na i-compare ko sa mga wala naman masyadong daming ginagawa, pero lagi silang nagkakasakit, 'di ba? So imagine yung strength na binibigay sa atin ng Lord every day of our lives, 'di ba? So, sabi nga lagi sa amin ni Pastor, kapag napagod ka, magpahinga, 'di ba? Physically lang naman 'yan 'di ba? Physically napapagod tayo, pero dapat yung spiritual natin, hindi natin hinahayaan na napapagod. Dapat andun yung nire-renew natin, yung strength natin, not just in doing the good works, not just in doing
what makes God happy, but also yung relationship natin sa Lord. Kasi doing good din yung nagde-devotion ka, prayerful ka, 'di ba? Nagiging isa ka, you involve yourself in doing the works of God. So lahat talaga mare-restore yung strength mo. So yun yung isa sa mga tandaan natin na remember, God always renew our strength every day. 'Di ba? He is always ready to back up us. 'Di ba? Kahit na minsan akala mo parang ang dami mong ginawa, pero hindi mo namamalayan dahil focus ka sa Lord, focus ka sa ginagawa mo sa Lord, hindi mo namamalayan, tapos mo na yung mga dapat mong gawin. And pangalawa, syempre, sabi nga dito, sa verse 6 pa rin, aside from do not grow weary or do not become weary, number 2, do not give up. Ayan. So, wag tayong mag-give up, 'di ba? Kung sino dito nakaranas na minsan sa journey mo, 'di ba? Na-disappoint ka, 'di ba? Na-fail ka, or kaya naman may sa journey mo na inalisan ka ng mga winin mo, na akala mo gusto mo silang maging katuwang sa vision ng Lord, pero andun yung umalis sila, 'di ba? Siyempre, hindi yun yung magiging dahilan para mag-give up ka. Instead, use that experience for you to still move forward, 'di ba? Na instead, sabi ko nga dito, instead of giving up, 'di ba? You must go up. So ibig sabihin, kailangan andun dapat yung paangat tayo ng paangat. Sabi nga, there is in every breakdown, there is breakthrough. So, kapag may breakdown moment ka, huwag ka naman din mag-breakdown, 'di ba? Yung nag-self-pity ka na, sinabi mo na hindi ko kaya, 'di ba? Puro negative thoughts na yung umano sa utak mo. Sinong natuwa, 'di ba? Si Lord ba o si Satan? Syempre si Satan. Tuwang-tuwa siya na yan yung iniisip mo. Kaya kapag nag-iisip ka ng negative, rebuke it, 'di ba? Declare something na positive, na according sa gusto ng Lord na isipin mo. Kung ano yung pagkakakilala sa'yo ng Lord, ano yung identity mo. That you are a child of God, that you are His disciple, and you will bear much fruit. Diba? Yan dapat yung maging declaration natin. Huwag nating hayaan na fail ka lang in just a moment, 'di ba? Or na-disappoint ka lang sa mga taong nasa paligid mo, 'di ba? There's no perfect people naman talaga, 'di ba? There's no perfect life, 'di ba? Na-experience talaga natin yung mga negativity sa buhay natin. Pero one thing is sure, 'di ba? The Lord is with us along those journey. Kung may times na na-fail ka, bumangon ka. Wag mong hayaan na dahil lang sa failure, mag-stop ka na, mag-give up ka na. Minsan after that failure, the next niyan, sobrang laking success. 'Di ba? Kasi sometimes, 'di ba, God allows those things para mas lalo kang umangat. 'Di ba? God allows those things para maging worthy ka dun sa breakthrough, 'di ba, na ibibigay sa iyo ng Lord. So instead of giving up, you must go up, 'di ba? So do not give up talaga. And sabi nga natin, lagi natin tandaan na yung etong ginagawa natin sa pag-win soul, 'di ba? There are times na yung mga gusto nating ma-win, minsan nare-reject tayo, 'di ba? Use that rejection to pursue more, 'di ba? To pursue more souls for God. Kung hindi man sila yung binigay sa iyo or hindi man sila yung mga tao na nais mong na gusto ng Lord na ma-win mo, 'di ba? Huwag kang mag-give up, huwag kang mag-stop. Instead, hanap ka pa ng mga soul kasi remember, the harvest is plentiful, 'di ba? So sabi nga rin, 'di ba, lagi sa atin sinasabi, do not become weary, 'di ba, of doing good. You're doing good already and you're doing great, 'di ba? Kasi tandaan mo na habang patuloy ka sa pag-win soul, patuloy ka in aspiring to reap the harvest, mas lalo kang nagiging better and better, 'di ba? From glory to glory to glory. And number 3, syempre, aside from that, so sabi nga dito sa verse 6 to 10, sabi to, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So number 3, gusto ko lang i-emphasize is, the moment you don't become weary, you don't give up,
'Di ba? Continue, 'di ba? Always continue, 'di ba? Patuloy ka at magpatuloy. Number 3, continue. Sabi mo magpapatuloy ako, 'di ba? So, sabi mo nga diyan sa comment section, magpapatuloy ako, 'di ba? So, tapos magtag ka, magpapatuloy akong itatag kita. Ganyan, ganyan. Di ba? Kasi naman yung itatag mo para ma-win kita. Di ba? Ganon. So, patuloy lang tayo na maging on fire in winning the people we want to be won for Christ. Di ba? Kasi tandaan natin, you're doing great already, 'di ba? Hindi ibig sabihin na na-reject ka, hindi ka na magaling na disciple. Hindi ibig sabihin na inayawan ka is failure ka na, 'di ba? So tandaan natin, use those failure to continue more. Kaya nga kahit minsan kung may mga nararanasan tayong pagsubok, 'di ba? Pero dahil pinili nating magpatuloy, 'di ba? Pinili natin na i-pursue pa rin kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin. Mamamalayan mo na nararanasan mo na yung perfect will ng Lord sa buhay mo. 'Di ba? So, even I myself, hindi pa rin naman ako natatapos. Nakaranas din ako ng mga failures, nakaranas din ako ng inalisan ng isa pa nga leader na, 'di ba? Umalis pa, 'di ba? So, naranasan ko na rin na mawala ng mga disciple, pero bakit ako nananatili? Hindi dahil nandito ako sa church, dahil may ministry ako, no. It is because God called me. And I am one of His workers, di ba? Kaya mahalaga po talaga na if you believe that God called you, di ba? If you believe that God chosen you, di ba? Hindi mo hahayaan yung sarili mo na hindi mo mag-grasp yung harvest, yung fruitfulness na nakalaan sa'yo galing sa Lord. Kaya nga sabi nga po, di ba? Dapat tayo ay mananatili at magpapatuloy. Kasi tandaan mo na marami pa tayong dapat ma-win. At marami pa tayong mga kapwa na tagalangit din, di ba? So, yung mga kasama natin na hindi pa natin na-win, mga lost na mga tagalangit, nandyan pa lang sila, di ba? Lost pa rin sila, di ba? Pagala-gala pa rin, di ba? So, kailangan natin silang abutin, di ba? Kailangan natin sila na itap, uy, hindi ka sa mundo. Tagalangit ka. Gusto mo bang o kaya hindi ka sa impyerno, sa langit ka. Kung gusto mo sa langit, halika, sama ka. O, di ba? So, yung mga ganong moment, kailangan wag nating hayaan talaga na hindi tayo maging part ng harvest, di ba? Alisin na natin yung negativity. Sabi nga, kailangan mag-excuse ka sa mga excuses mo. 'Di ba? Make excuses to your excuses. So, kung ang excuses mo is wala kang time, busy ka, o mag-excuse ka, anong walang time? Gaga. 'Di ba? Hindi yan walang time, 'di ba? Rebuke yourself, 'di ba? Go back to the Lord and be part of the great harvest. Kaya nga po, tandaan po natin, as we reap the harvest, we must not become weary, we must not give up, and we must continue. Kaya nga sa conclusion po natin, the harvest is ready to reap. Therefore, as disciples of the Lord, we should not hesitate to take action. Let us not grow weary, do not give up, and continue to fulfill the great commission of the Lord to win souls and make disciples. Sa tandaan mo, tinawag ka ng Lord. Tandaan mo, you are one of His workers. 'Di ba? The harvest is plentiful and you are needed by the Lord for His kingdom and glory. So yun lamang po. So let us have our prayer. So let's pray. We praise you, Father God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord God, for giving us the opportunity to be reminded, Lord God, dahil kami po ay mga tinawag mo. We are part, Lord God, of your worker who will reap more harvest. Lord, as we walk in your journey, in this journey of discipleship, Lord, I pray that you grant us the passion, the compassion, Lord God, the strength, Lord God, to move forward, to continue at andun yung Panginoon, yung love namin, Panginoon, sa ginagawa namin, Lord God. Lord, we know that we will receive our breakthrough through your Son, Jesus Christ, our Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, thank you po and God bless everyone.
make every moment meaningful, till I'm a cup that overflows. I know my life is short, so I will chase what you've given me, each opportunity to do what I was made for. Every single day, Lord, I live without regrets. Trust you in every step. I'll be taking chances, not taking days for granted. Won't wait till tomorrow. Gonna walk like time is borrowed. Gonna live on purpose. When life is unpredictable, remind me you were in control. Lord, make my faith unshakable, to shine the light and make you known. I know my life is short, so I will chase what you've given me, each opportunity to do what I was made for. Every single day, Lord, I live without regrets. Trust you in every step. I'll be taking chances, not taking things for granted. Won't wait till tomorrow. Gonna walk like time is borrowed. Gonna live on purpose. Nothing can satisfy my heart like you do. You are my greatest pursuit. So I will chase what you've given me, each opportunity to do what I was made for. Every single day, Lord, I live without regrets. Trust you in every step. I'll be taking chances, not taking things for granted. Won't wait till tomorrow. Gonna walk like time is borrowed. Gonna live on purpose. Gonna live on purpose. Gonna live on purpose. Gonna live on purpose. So, praise and glory to God sa message na napakinggan natin ngayong gabi. So, thank you, Tracy, sa paghahatid ng mensahe ng Lord ngayong gabi. And I know, sa lahat ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay, marami rin po tayong natutunan and wag nating i-hold back yan sa ating mga sarili lamang. I encourage yung bawat isa na i-post ito sa ating mga social media sites using This these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders, yung mga disciples, and sa mga invites po na nanood ngayon. We pray na makasama kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us
make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And lahat po ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay ngayong gabi ay inanyayahan ko rin po na huwag tayong mawala sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating simbahay online worship this coming Sunday, 6 a.m. Huwag nating hayaan na replay tayo, no? Bagkus talagang Sabado pa lang, prepare ourselves para magising po tayo ng umaga at makiisa tayo sa pagsamba sa ating Panginoon sa ating online simbahay. So, Thank you and God bless.